Hello po, magandang umaga, magandang gabi, no? Nasang panig man tayo ng mundo. Ayan. Check nga natin kung kaninong reading itong ating makukuha sa ngayon, ha? Kung kanino na naman ito sa inyo. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagpa-schedule ng reading. Ayan. Kung gusto niyo po magpa-schedule ng reading, ha, para bukas, ayan po. Pwede na kayong magpa-schedule ngayon. Friday bukas, di ba? Ayan po, ha. Pa-schedule na kayo. Start po tayo ng 1:00 ng hapon hanggang kahit 10:10 ng gabi. Ayan, pwede tayo. And sa may gusto namang umorder ng ating mga chararan bracelet. Ayan po, ha. Order na kayo. Ayan. Ayun, tignan natin nga. Ayun, oh. Wow, ha. Mukhang umpisa pa lang. Maganda na to, ha. Okay. Ito pa, dumudulas. Okay. Tignan pa nga natin kung anong ating makukuha. Tignan pa po natin, ha. Ayan, meron pa dito. Dalawa to. Okay. Oh, ang ganda ng illustration talaga nito, no? Ewan ko, ilang araw ko na siyang pinupuri. Ang ganda po talaga ng pagka-drawing. Kasi ano siya yung mga kulay. Alam niyo bang sa pagbabasa ng tarot, kasama po rin yung mga kulay, yung pag-illustrate, ayan. Maraming nakikita, maraming na-interpret. Okay. Ganda. Tignan pa nga natin, oh. Talagang ano, ha, kusang nag-flip tong mga to, ha. Okay, isa na lang. Ibang madali rin siya, ayun, no? Ayun na. Tignan natin. Kung ano ito. Oh. Okay. So, meron tayo ditong, tignan na, lalabo yung mata ko. Ayun. 6 of Swords. Ayun po, ha. Meron tayong 9 of Cups. Ayan. Meron tayong 4 of Swords. Meron tayong Knight of Swords. Meron tayong The Hangman. Meron tayong Ace of Swords. Meron tayong itong King of Cups. And meron tayo ditong Knight of Cups. Ayan. So, sa una pa lang nakita na natin, no, umalis ang taong ito sa buhay mo. Regardless, babae o lalaki. Ayan. So, ikaw naman na nahimik lang, nagtrabaho, ayan. Kumbaga, tinuloy lang ang buhay, ano. Pananahimik na, kumbaga, hindi ka nag-isip ng paghihiganti, ayan. Talagang, wala. Gusto mo lang tuloy lang yung buhay, ano. Parang inisip mo lang kung ayaw mo na, di sige. Okay po. And then, may nakikita tayo dito, ha. Ayan, nagbabalik. Ito rin, ayan. Nagkakaroon ng romantic proposal, ano. Kaya lang, kung sino man ito, na taong ito na magbabalik sa buhay ninyo, meron siyang mga rason, ano. Kagaya itong ating King of Cups na yan, ha. Merong rason yan kung bakit magbabalik sa buhay mo yan. Maaring tinitignan niya kung kaya ka pa niyang manipulahin, ayan. Maari ding sinusubukan niya kung talagang mahal mo pa siya. Maari ding sa financial, ano, nakikita niya meron pa siyang mahuhutot sa'yo. Okay, sorry po, ha. Pero yun talaga yung mga nakikita ko, ayan, sa ganda ng illustration. So maraming rason dito, ha, kung bakit magbabalik ang isang tao sa buhay ninyo. Ngayon, hindi ko sinasabing masama ang kanilang pagbabalik. Dahil may nakikita rin naman akong talagang tunay ang pagmamahal, ano. Kagaya nitong nakahangman, ayan, ibig sabihin, nagkaroon ng paggising siya, no. Nagkaroon ng pag-alala na ikaw pala yung tunay niyang mahal, okay? Meron din namang gusto lang yung iyong financial stability. Meron din namang gusto kang kontrolin, ayan. Meron din namang gustong malaman kung talagang ikaw ba may papahalaga pa sa inyong relasyon. Ayan, ha. So maraming rason dito akong nakikita kung bakit sila magbabalik at gustong umapela ulit sa buhay ninyo. Sana po, ha, ay makita niyo yung katotohanan. Malaman niyo kung ano yung talagang nais nila, ha. Hindi yung basta-basta na lang na i-entertain niyo ulit yung taong ito dahil kasi nga mahal ninyo, no. Kasi yung pananahimik niyo pa lang, no.
or hindi niya pagsasalita nung oras na naghiwalay kayo. Isa lang ibig sabihin nun eh. Sobrang mahal niyo yung taong ito. Nire-respeto ninyo. Kaya hindi kayo nagkaroon ng kung anong mga pananalita at komento. Ano? Ayan. So, sa pagbabalik ng taong ito, ha, alamin ninyo kung ano po yung tunay niyang intention. Marami. Iba-iba yung nakikita ko rito. Ha. So, may magbabalik nga. Pero merong mga intention. Ha. Tignan niyo po kung ano yung kanilang tunay na balak sa buhay ninyo ha, bago nyo entertainin ulit yan. At wag nyo rin kakalimutan kung paano kayo sinaktan ha, ng mga panahon kayo ay iniwanan. O, di ba? O, ha? Kukurutin ko kayo ulit. Sige. And then, meron tayong Page of Cups, which is a water sign. O, mga water sign dyan. Cancer, Scorpio, and Pisces. O, sabi rito, no? Unang mangyayari, magbibigay sa iyo ng mensahe. Oh, ayan ha. So makakatanggap ka ng mensahe sa taong ito na hindi mo akalain, ano? Ayan, ikagugulat mo. Sabi niya, Sabi niya, new messages that will shock you. Oh, magugulat mo ha. Kasi syempre, parang, ha? Bakit? Diba? Anyari, ba't ngayon? O ano, tapos na, parang ganun. O, diba? Ang dami nito. Pero, huwag na natin pigilan. Pagbigyan natin, ha? Okay, and then meron tayong Ace of Cups. O, signifies love, compassion. Talagang alam niyo yun, kahit anong sabihin ko yata ngayon, kung magbabalik yun, hindi nyo ko pakikinggan eh. Kasi sobrang mahalan, no? Ayan, and talagang yung pagmamahal, nung iba ha, meron pa rin nandoon pa rin. Diba? Sabi rito kasi may mga iba't ibang ding rason. Maaring asawa ninyo, ayan, minamanifest yung magbalik. Maaring sobrang mahal nyo rin, ano. Pero sabi ko nga, i-check nyo yung tunay na reason ha. And then meron tayong Queen of Pentacles, Earth sign. So water, Earth. Ayan. Sabi rito kasi a working parent. So ikaw nagtatrabaho as a single parent na. Baka kaya tatanggapin mo sa pagbabalik kasi gusto mo na may katuwang din sa buhay. Depende sa inyo ha. Okay, and then meron tayo ulit the Chariot, water sign, naka-reverse naman. Sabi rito, yung iba kasi daw, nawalan din ang direksyon ng buhay nung umalis ang taong ito. So, marami din, iba-iba din yung purpose, yung reason ninyo ha, sa pagtanggap ninyo sa mga taong ito, and kayo na po yung bahala din, no? So, binibigay na sa inyo ng baraha yung pagpapasya, kung ano yung mga reason na yan, kung bakit kailangan yung tanggapin. Pero inilabas din ng baraha yung mga reason, bakit kailangan yung pag-isipan na tanggapin ng mga taong ito ha. So may mga rason din po. Yan ha, may maganda, may okay, merong hindi. So kayo na po ang bahalang magtansya ba o makiramdam kung ano talaga. Especially kung masagana ka na ngayon, madami ka nang naipon, ganyan tapos nasisilip niya lang yon. Naku, siguro po kailangan natin mag-isip ha. 50-50. And then, meron tayong Queen of Wands. Ayan, which is a fire sign. So, meron na tayo ritong water, earth. Naku, puro katubigan naman to. And then, fire. Wala na naman si air. Baka pahuli na naman si air sign yan. Kahapon, wala siya. Queen of Wands and reverse. Ayan. Para sa ilan ha, self-respect. Unahin daw yung sa sarili ha. Irespeto muna yung sarili. Tama naman, 'di ba? Laging unahin yung sarili ha bago po yung ibang tao. And then meron tayong Two of Wands, which is a fire sign. Okay. Yung iba sa inyo merong madidiscover daw. Ayan. Meron din pag-travel ha. Ayan, leaving home kasi. So literal naaalis, no? Maaring tawag dito magtatrabaho abroad. Maaari din namang magkakaroon ng bakasyon lang, ayan. Pag bakasyon, take a rest po, ha. Para pagpasok ninyo, a brand new start. Fresh na fresh. 'di ba? Ayan. And then, meron tayong the star. Ayan, lumabas ang air sign. So, kompleto na po, ha. Ang iba sa inyo, nagkakaroon ng healing. Ayan. Nagkakaroon ng renewal. Ayan. Tapos, seeking faith, no. Mas napapalapit sa Diyos. Which is much better, no? Kaysa dun sa mas papalapit ka sa hindi maganda.
Sa Panginoon ka na lang kumapit. Alam mo namang walang imposible sa Kanya, hindi po ba? And then, meron tayo ditong the devil in reverse, which is an earth sign. Ayan. So, sabi rito, no? Meron na tayong marirestore na yung control. O, ayan ha. Yung mga nawalan ng control ng mga nakararaan. So, ayan na. Restoration of control. Maaring sa paggasta. Ayan ha. Maaring sobrahan tayo, no? Sa paggastos. Ayan. Or sa pagmamahal sa isang tao. Ngayon daw kaya na natin kontrolin. So, nandito na tayo sa point na makokontrol natin yung mga bagay-bagay, which is much better po. Kaysa yung mawalan ka ng control, napakahirap po nun. Especially sa finances. Ingatan niyo po ha, mahirap po magkaroon ng problema sa finances. Kasi pag nawalan tayo ng control dyan, sige na lang ng sige, dyan tayo minsan napapahamak ha. Okay po, so i-restore, ibalik na niya ang pag-control niyo sa mga bagay-bagay. Pwede rin namang sa buhay ninyo, sa pagdedesisyon ninyo ha. O, di ba? Especially sa decision making. O, i-restore niyo na yan. And then sa ating oracle card, explore. O, ayan ha. Yung iba sa inyo, magkakaroon ng exploring, ayan, sa mga bagay-bagay. Maaring sa ibang lugar din, magiging adventurous. O, ayan ha, yung may mga plano this weekend, baka magkakaroon ng pagpunta kung saan mang lugar ito ha. O ayan, i-explore nyo daw. O ayan, hindi naman masama, okay? Especially kung makakatulong sa inyo yan, para makapag-move on, go and explore. O, diba? Ganda ha. Tignan pa nga natin ano pang ibibigay ng ating oracle cards. Ayan. Pasensya na kayo, dinadalian ko na kasi nakakaramdam na po ako ng antok. Ayan. Kailangan ko lang matulog yata. Ayan. Ay, ito na naman, commune with the dead. So, ang iba talaga sa inyo, nakakapanaginip ng tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay na namayapa na. Siguro sobrang mahal nyo rin, baka yung mga recently, mga nabiyudo, nabiyuda, Ayan, kumbaga syempre hindi pa tayo makadetach or maka-move on or makahiwalay dito sa mga taong ito. Kaya siguro ganun, nararamdaman pa rin natin sila. Or sila mismo yung nagpaparamdam sa atin, ha. Ayan, minsan nga yung iba taon na pero nararamdaman pa rin nila. Sabihin po niya, sobrang mahal kayo niyan. Kaya lagi nandiyan sa tabi ninyo. And then, meron tayong intuition. O, ang ilan sa inyo, talagang, lumalakas ang intuition, ha. O, kung ano man yung mga kutob-kutob ninyo na yan, ayan, huwag niyo pong, baliwalain. Kasi dyan nag-uumpisa yung katotohanan, dahil sa kinutuban ka. Diba? Hindi ko naman sinasabing lahat ay tama, ha. Pero, 95% ng kutob, nagkakatotoo po yan. Personal alchemy. O yung iba sa inyo magkakaroon ng personal achievement. Ayan. Baka meron tayong gustong ma-achieve, kumbaga kunyari, gusto mo magbawas ng timbang. O ayan, magpaplano ka na. So ayan, ma-achieve mo po ha. Ayan, sabi nga kailangan natin ng self-discipline. Para ma-achieve nyo yun kung ano man yung gusto yung para sa sarili ninyo, ha? Self-discipline daw po. Ganda rin itong oracle card, ha? Okay, ang dami niyang kayang ibigay. O kaya merong, dito sa dalawang beses kasi lumabas to commune with the dead. Baka merong sa inyo, ha? Nagnanais or merong gustong iparating sa inyo, yung mga mahal na namayapa na baka nanghihingi ng dasal, ayan, or pabisa, Pamisahan niyo po, ha? Ayan. Papamisa kayo. Ayan. Tignan nga natin kung ano pang meron pa. Tignan natin. Ito. Huwag natin pigilan. Okay. So, meron tayo ditong guidance. Ayan. Oo nga. Minsan, kailangan makinig din tayo sa payo ng iba. Ayan. Baka meron sa inyong naghahanap ng payo, ayan. Pwede rin sa matatanda, kasi dito may matanda. Pwede rin po sa mga pastor, pare, ganyan, magkumpisal, ayan, para makahingi ng guidance kung ano man yung nais din yung itanong, ha. Okay po, maaari din dun sa mga taong kaibigan, ha, basta yung matinong kausap.
Hindi yung puro kalokohan yung ipapayo sa inyo. Okay po, ayan. And then sabi rito, prepare, maghanda. Oh, something is coming. Okay po. Kung sino man ito sa inyo, no, na maaaring may isang dumating na pangyayari sa buhay ninyo, kailangan daw pong paghandaan, ha? Kung ano man yan. Whether kung ito ay sa financial, ito man ay sa inyong emosyon, ayan. Or kung maanong pangyayari ito, ha? Paghandaan daw po. Ayan. Sabi niya, be prepared. Sabi, no? Lagi, dapat siguro, no, ganun. Lagi tayo maging handa. Pero kung minsan talaga, may mga pangyayari or circumstances na hindi tayo handa, eh. Especially, no, kung wala ka namang alam na ginagawa mo, tapos bigla na lang may nangyayari hindi maganda. Diba? Pero sana, no, makaya natin yung maging handa tayo sa lahat ng mga bagay-bagay, especially kung may parating. Uy, ang ganda nito, oh, purification. Oh, purification means unahin mo na yung sarili, ha. Ayun, oh. Ganda. O, nagpapaganda siya. Oh, oo nga. Kung meron ngayon mga heartbroken dyan, ano, ay nako, tigilan nyo na yung kaiiyak. Magpaganda. Unahin po yung sarili, ha. Hayaan nyo na ang taong nanakit sa inyo, no. Kailangan nyo nang unahin yung sarili nyo po, ha. Kasi kakaisip niya sa taong yan, ano, nasisira yung ano mo, tsura mo. Tapos sila, masayang-masaya na sila, kung sino man yung sinamahan niya. Pero ikaw, 'di ba? Nalulugmok ka, naiiyak ka, oh, 'di ba? So mag-start na po, ha. Mag-start na pagbangon at unahin yung sarili. Ayan. Ito talaga napakadikit ng card na to. Tingnan natin kung meron pa. Pero pag wala, kuha tayo sa bottom. Wala. So, kuha natin ilalim. Okay. Oh, relax energy. Ayan, siguro nga kasi magwi-weekend na. Ayan. So, marami sa atin yung nagpaplano ng relaxation, you know, which is di naman po masama, ha. Especially kapag ka talaga nakakaramdam mo ng pagod, exhaustion. Wow. Exhaustion. O, diba? Tapos yung ano na, talagang grabe na, ganun ano, sobra na, ganun, diba? Tama naman po, magpahinga, ha. Wala pong masama sa pagpapahinga, ha. Minsan, i-detach natin yung sarili natin sa ano, sobrang bilis ng pag-ikot ng mundo, ha. Oh, diba? Ang ganda ng cards. Oh, pwede na magtanong. Pag-ibig, love life, oh, pares lang yun, ha. Finances, ayan. Pangyayari po, ano? Oy, ang bilis. Okay. And ang sagot ng ating yes and no card is yes. Ayan. In marriage, merong ikakasal, ha. Sa buwan ng pag-ibig, February, ayan, meron pong ikakasal, mag-uumpisa ng bagong pamilya, meron ding uuwi, ano, maaring ama ng tahanan, ina ng tahanan, ayan, para magkaroon ng gathering or magkaroon ng oras para sa pamilya rin, ha. Meron ding ano dito, tawag dito, stability sa relationship. Oh, ayan, ha. Magiging mas matatag daw po. So, kung kayo yung nasa unang situational reading at meron ng nagpaparamdam sa inyo sa kanyang pagbabalik, ano, i-analyze din po natin yung mga reason, ha. Tingnan mo kung bakit siya magbabalik sa buhay mo. Kasi alam ko, sabi nga rito, lumalakas na yung mga intuition ninyo. Malalaman nyo rin naman kung maganda or mabuti yung intention po, ha. So, alamin niyo kung ano yung tunay niyang intention sa kanyang pagbabalik bago ninyo buksan muli ang puso ninyo. Okay po, ayan, ha. Kung nagugustuhan yung ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share, hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos na nire-release po, ha. And syempre, kung gusto nyong umorder ng ating mga lucky bracelet, ayan po. Ito ang ating tiger eye, ayan. Ito ang ating mga black tourmaline, ito po. Rose quartz para sa pag-ibig, aventurine din for love life, and of course, ang carnelian, ano. Siguro bumili kayo ng carnelian, ano, kaya bro, pagbabalik tumahan. And then, meron tayong original jade. Ayan, ang ganda ng quality. Ito tayo po ang ating mga citrine. Ayan. Ito ang ating amethyst. At syempre ang ating black tourmaline and rainbow jade po. And meron din tayong combination of tiger eye and black tourmaline. Ayan, mag-message na po kayo, ha. Magpapa-JNT po tayo by Saturday. So, kung saan may gustong humabol ng mga orders, humabol na po kayo, ha. Okay po. And
tawag dito, yung mga nag-order kanina by Saturday po ha, ay may message ko naman kayo kapag iyon po ay na-send na. Meron pa rin po tayong Evil Eye set. Yan. Kung sino may gusto, ayan ha. Ayan, itong ganda ng mga Evil Eye set natin. Sa totoo lang po, napaka high quality ng mga stainless. So nakikita nyo naman sa mga suot ko, no. So hindi ko na kailangan talagang i-elaborate. Ayan, sabi ko nga sa inyo, pinanlalaba ko pa yan. Nagsusonrok-sonrok pa tayo. Pero ganyan pa rin yung mga itsura nila ha. Lalong-lalo na yung mga sing-sing, wala talagang pagbabago. No? Wala akong masabi. Napakaganda po. High quality. Ayan. Yan po ha. Kung gusto niyo mag-order, i-click niyo yung link. Nandyan na po sa comment section. Ako po yung naglalagay niya. Walang iba. Ako lang po yan. Okay po. And mapupunta kayo sa aking Facebook page. Doon niyo na ako yung message kung yung mga orders niyo. At kung gusto niyo rin magpabook ng private reading po. Okay. Ulitin ko. Pa-like, pa-share, pa-subscribe kung nagugustuhan niyo ang ating mga reading. Have a great night po. Ayan. Matutulog na ako ng maaga. Tigising ako ng alas 3. Have a great day din po kung anong oras sa inyo dyan. Salamat po. Bye-bye po sa inyong lahat.